Kausapin na natin si Manila Congressman Joel Chua. Congressman Chua, magandang morning. Kumusta po kayo? Hi, Captain Ying, Ka Jerry, magandang umaga. Tanggapin po ninyo ang aking taus-pusong pakikiramay sa namayapa po ninyong kasama si Manong Boy Gonzales. Ay naku, maraming salamat po, Kong Joel. Sa bagay, na-cover din siguro kayo ni Boy Gonzales, dyan sa Maynila. Kung maalala ninyo, nung unang upo ko, ako po'y nanawagan na i-abolish ang MMDA. Siya po yung unang nag-cover nung nandoon po ako sa kalye. Opo, meron pala kayong karanasan kay Boy Gonzales. Thank you so much po sa inyong pakikiramay. Well, unang-una po, Congressman Joel, sa pagboto po kahapon, gano'n ako ma-Jer? 257. 257. 25 ang tumutol at siyam ang nag-abstain. Inasahan nyo ba yung numero na yun, Congressman? Ang alam ko, mga nasa 233, no? More or less. Kaya nga nagulat ako nung naging 257. So talagang overwhelming dahil pero ito mga tansya-tansya lang, di ba? Pag may mga nakakausap ka, so mga more or less 200, between 200 to 230, ganyan lang inaasahan ko. Pero yung lumabas ang boto, overwhelming talaga. Sino po yung tingin nyo na hindi inaasahang boboto pero bumoto for the impeachment of the Vice President? Nagulat ako kay Congressman Toby Chanco. So, isa yan sa mga hindi natin naasahan. Bakit naman? Pero Bakit kayo nagulat? Bakit naman kayo nagulat? Well, kasi siyempre, di ba, nung parang kailan lang dati nagsasabi siya na ayaw niya ng impeachment. Both naman sinasabi niya dahil sa ating Pangulo at saka sa Vice President. So, yun lang naman yung aking naging basihan dito. Kaya nagulat din ako nung bumoto siya. At marami rin naman mga taga Mindanao na bumoto. Kaya nakakatuwa rin. Ano sa tingin ninyo, Kong Joel, ang dahilan? Bakit ganun na naging overwhelming ang support sa impeachment? May mga nakausap akong iba sa mga kasama natin at ang kanilang sinasabi, ang nagpabago ng kanilang isipan ay nung naging talakayan doon sa pangalawang hearing, yung sa Salen at saka doon sa AMLAC. So nung nakita nila yung mga numero na hindi talaga nagtutugma and considering na itong usapin ay probable cause lamang, so gusto rin nila na matuloy ang hearing, hindi dahil sa guilty ang ating Vice Presidente, bagkus gusto rin nilang marinig kung ano ang paliwanag dito ng ating Vice Presidente para malinis din naman ang kanyang pangalan. So ngayong tapos na botohan na impeachment 257, anong magiging mga susunod na proseso, Kong Joel? Inaasahan natin na anytime na maitatransmit na o may endorso ang articles of impeachment. Hindi pa po ito na-i-endorso. Nasa Kamara pa po ito. In fact, kanina binerify ko pa sa ating SecGen dahil hanggang ngayon ay sila'y makikipag-coordinate pa lamang sa Senado dahil nagkaroon nga po ng change of leadership. Kaya hindi pa po nila na-transmit ito. Meron ho bang time frame o time limit na kailangan ma-transmit ka agad? Wala naman pong time frame pero sa ating saligang batas nakalagay kasi doon, trial by the Senate shall forthwith proceed. So ibig sabihin ay agad-agad. So hindi naman sinasabi kung ano yung agad-agad pero siyempre kung babasahin natin dapat mabilis. So yung kailangan transmittal. Kailangan din ba agad-agad yung transmittal? Wala naman po kasing nakasaad doon . Pero kung maalala po ninyo nung dati, nung nagkaroon tayo ng impeachment nung 19 Congress, yung araw din kung kailan kami ay nagbotohan, yung araw din na yun tin-transmit o inendorso na sa Senado. Pero ngayon nga, hindi po magawa yan dahil nagkaroon tayo ng change of leadership, so hindi pa nila alam kung kanino makikipag-coordinate. So siguro ngayon or anytime this week,
mangyayari po yung transmittal, inaasahan po natin. Meron na po bang nabuo na prosecution team ang House of Representatives? Wala pa eh. Dapat ngayon, pero hindi ko alam kung matutuloy dahil nga nagkaroon ng kaguluhan pa sa Senado. Hindi ko lang alam kung ito makakaapekto. Pero tignan po natin kung anong mangyayari po mamaya. Kung ayun ay bubuksan mamaya sa plenaryo. Kayo po ba ay kasama doon sa mga unang nabanggit na magiging prosecutors? Noong 19 Congress, tayo po ay naisama. So sa ngayon ay may ano naman po, na may imbitasyon naman po. So pero siyempre hangga't hindi naman po ito final at hindi pa naman po ito na pagbobotohan sa plenaryo, siguro mas maganda kung antayin na lang po natin na yung mga kasama natin ang magsabi. Pero gusto nyo ba? Well, kung bibigyan po tayo ng pagkakataon, bakit naman po hindi? Dahil ito po isang makasaysayan, no, na pangyayari at malaking karangalan po ito sa aming distrito. Pero kayo po ba kailan pa huling humarap sa husgado? Bilang isang Ako, abogado. matagal-tagal na rin po. More than 10 years na rin po. Nako. Tayong at halos karamihan po sa amin medyo matatagal na pong Di ba kayo kinakalawang? except kay Congressman Chel Jokno na alam namin talagang veterano talaga yan. Pero ano naman, allowed naman po kami na kumuha ng private prosecutor para makipagtulungan. At marami naman pong nagbo-volunteer. So merong house prosecutors in tandem with private prosecutors na volunteer ang nature. Tama po kayo. Sa lahat naman po ng mga impeachment, may ganito pong tandem naman po talaga. So si Congressman Jervil Luistro, ako na yan, Sigurado yan. seated yan. Congressman Joel Chua. Ako talagang pihado po yan dahil talagang, alam po ninyo, kung ako po tatanungin, malaki po talagang bagay, no? Kung ikaw ay miyembro ng Committee on Justice na abogado dahil at least actively nag-participate ka, kabisado mo yung impeachment at yung mga grounds na pag-uusapan po dito. May pangalan na po tayo ng mga private prosecutors, Kong Joel. Well, ang mga nababanggit po, ang siyempre sa pangunguna ng ating committee chair, si Chairwoman Jinky Luistro, si Congressman Terry Ridon, Congressman Laila de Lima, Congressman Bel Zamora, si Congressman Chel Jokno, siyempre, Congressman Lawrence Defensor, Congressman Keith Flores. Yan po yung mga matutunog. Sa House, sabihin nyo, at Congressman Joel Chua. Yun ang sa billing, yun ang importante. Si Congressman Rods Gutierrez pa po pala. Si Congressman Rhodes. Magaling din. Bata pa. Pero sa private, Kong? Siguro antayin po muna natin na mabuo kasi ano pa yan pag-uusapan pa officially ng mga mauupong prosecutor kung sakasakali. Okay, kanina nabanggit nyo baka may pagbabago dahil sa leadership change sa Senado. Offhand, ano ba hindi ba kayo ninenervyos o ano ba naramdaman nyo nang bigla ang nagkaroon ng leadership change sa Senado kahapon? Nasakto pa naman na kayo po ay nagbotohan to impeach the Vice President. Well, yung timing, meaning ko sa inyo, medyo nakaka-nervyos din. Ano? Kung ikaw nasa House, baka yung iba medyo mahina-hina yung puso, baka nervyusin, baka isipin nila na magiging exercise in futility itong ginagawa namin, baka biglang bumoto ng no. Pero nung lumabas po yung numero, 257, nakita naman po natin hindi rin nagpatinag yung mga kasama natin sa Kamara. Kaya tignan na lang po natin. Anyway, sinasabi naman po ni Senator ng bagong upong Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano, na ito'y walang kinalaman sa impeachment. So bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Anyway, siya naman ay isang mahusay na abogado. Ginagalang po natin yan. At alam natin na re-respetuhin niya ang ating saligang batas. Yes, sir. Congressman Joel Chua, maraming Thank salamat. you, Prosecutor Joel Chua, maraming salamat po sa inyo. Ay, maraming salamat po at mabuhay po uli kayo. Magandang umaga po si Congressman Joel Chua,
ng 3rd District, Manila. Masamang